Pagkatapos ng tatlong impresibong panalo sa labas ng bansa ng tinaguriang silent assassin ng Philippine boxing na si Miel Fajardo, 3 taon lamang ang nakalipas ay dumayo naman ito sa syudad ng Dubai upang dooy sagupain ang nooy undefeated at kababayan ng isa sa mga boxing legend na si Marcos Maidana na walang iba kundi ang tinaguriang El Avion o sa Tagalog ay eroplano ng Argentina na si Agustin Mauro Gauto. Sa magaganap nilang laban ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng rising star ng Argentina at ayon pa nga mismo sa kampo ni Gauto ay nakatuon daw ang kanilang focus sa isang future major world title bout at hindi sa magaganap nilang laban kontra kay Miel Fajardo. Sa madaling salita mga brad ay minamahina, winawalang kwentang kalaban at tila pataba lamang daw sa kartada ang tingin ng mga ito sa ating Pinoy na pambato. Ngunit hindi rin naman natin masisisi ang Argentinian fighter na ito kung bakit ganyan na lamang siya kayabang. Dahil ang totoo niyan mga brad ay may ipagyayabang din naman talaga ito pagdating sa laban. Sa katunayan nga po, sa kanyang 17 panalo ay 5 lamang ang maswerteng nakaabot sa desisyon at ang 4 pa nga sa kanyang huling tinalo ay tinapos niya sa loob lamang ng 2 round. At ganyan nga po kalupit ang boksingerong ito. Kaya naman sa kanyang edad pa lamang na 21 ay hindi nakataka-taka na maging isa itong world title holder. Kabilang nga po sa kanyang mga nahawakang titulo ay ang South American Light Flyweight title, WBO Light Flyweight title, IBF Youth Flyweight title at ang WBO International Light Flyweight title. Idineklara ng WBO bilang top 3 na pinakamagaling na flyweight fighter sa buong mundo, pang-7 sa WBA at pang-4 naman sa IBF. Kaya naman sa mga naging panalo at achievements ng Argentinian fighter na ito ay tila ba sumobra ang taas ng kumpiyansa at tingin nito sa kanyang sarili. Kaya naman ganoon na lamang niya maliitin ang ating kababayang Pinoy. Subalit ang hindi nga po alam ng kampo ni El Avion ay maligimang sasapitin ng kanilang boxer sa kamay ng tiga-Agusan del Sur. Sapagkat ang kanyang Pinoy na makakaharap ay ang magbibigay bangungot at wawasak sa kanyang maningning na mga pangarap. Ang kanilang laban ay ginanap sa Duty Free Tennis Stadium sa ginintuang syudad ng Dubai noong March 26, 2022. Heavy underdog po ang kababayan natin dito mga brad. Bukod po kasi sa tindi ng kartada ng undefeated na si Gauto na may 17-0 kumpara kay Fajardo na may 7 panalo, 1 talo at 2 tabla lamang ay para po sa mga hindi nakakaalam. Bago ang kanilang laban ay pilay po ang kanang kamay dito ni Miel Fajardo. Sa madaling salita mga brad ay lalaban siya dito na tanging kaliwang kamay lamang ang kanyang sandata. Tanga-tanga nung sa ano? Sabi nga nila, Sa Dubai ba yun? yun na, kaliwa lang yun. Kaliwa. Hindi nila alam. Pilay si Mel Hindi nila alam na pilay si Mil. Ginawa ko lang si Mil doon, palakasin yung kaliwa. Yun ang tinitraining namin. Hindi man kami pwede matras kasi First box. kung atras kami, wala kaming pera. Diba? Bukod po dyan ay halos lahat ng mga manonood sa venue ng kanilang laban ay mga Argentinian na tiga-suporta ni Gauto. Ganun pa man, bagamat dihadong-dihado sa laban, ay nananatiling kalmado at tahimik si Miel Fajardo habang papasok sa ibabaw ng parisukat na lona. Pero habang ipinapakilala ng ring announcer ang ating kababayan, imbes na palakpakan ito bilang pagrespeto, ay kinutya, pinagtawanan at binupa ito ng mga bastos na supporter ni El Avion. Ladies and gentlemen, fighting out of Agusan del Sur, Philippines, it's Miel Fajardo! Samantala sa kabilang corner, paglabas pa lang nitong Argentinian, ay lintik na ang hiyawan at palakpakan ng kanyang mga taga-suporta na miyamo Class A na halimaw sa palabas noon na Ghost Fighter. Kaya naman itong si Gauto ay animoy na karobas at miyamoy ganadong-ganado sa magaganap nilang laban. Sa unang round ay puro power punch agad ang palitan ng dalawang fighter. Unang nakatama ang tiga-Argentina, subalit tila baliwala naman ito sa Pinoy.
Left hook there, did as well with the second attack. He might feel he's hurt him with one of those body shots because he's really getting on him here, Fajardo. To go down to the body again there. As that comes to the head when he's playing his hands to open his punches together well. Jabbing there from Galton, he's been a bit busy. Space down, he throws that jab, doesn't he? Steps into it. Instinct, Fajardo just stays kind of on the ball and takes his feet out well. Do you think he got through solidly with one of those body shots? Yes, particularly the second one for me. He's just gone into a shell a bit, hasn't he? Galton. Huge thing, but something registered there, definitely. It's a final minute. Sharp left hand there, left uppercut, left hook. A nod of the head there from Galton. They both land at the same time. He's having a good opening round here. Filipino fighter. He's already. At bago matapos ang round 1, ay tumama ang isang solid na left hook dito sa mukha ng tiga-Argentina, dahilan para mapahiga ito sa lona at mabilangan ng referee. Tumayo pa naman ito at sinubukang magpatuloy sa laban. Subalit sa tagpong ito ay makikitang gigil na ang Pinoy para tapusin ang laban. Maswerte na nga lang itong si Gauto at nasave by the bell pa. Pagdating naman ng round 2 ay makikitang groggy pa rin ang Argentinian fighter dahil sa tinamon niyang pinsala noong round 1 na sinamantala naman ng ating kababayan at hindi na binigyan pa ng pagkakataon upang makabawi sa laban. He just needs to stay low for Howard and then come in with that left hook. Good fight back over Galton, good left hook. So hit by a left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shots. Oh! Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees, more in exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Sa huli ay tinigil na nga po ng referee ang laban at nanalo si Niel Fajardo via technical knockout.